ka namin, nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Ang pangako niya, sumilay na. Dakilang biyayang pangako niya, sumilay na. Mga kapanalig, pasimulan natin ang banal na misang ito. Ngayong tayo ay nasa 11 na linggo na sa karaniwang panahon. Pasimulan natin ito sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang kapayapaan, pagpapala at lahat ng kabutihan mula sa ating Panginoong Hesukristo at ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng banal na Espiritu naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapanalig, tayo ay patuloy na nagpapasalamat sa Diyos sa napakaraming biyaya na patuloy nating tinatanggap mula sa Kanya. At kasama sa mga biyayang ito, ang mga pagkakataon na tayo ay makadalo sa mga banal na pagdiriwang na kagaya nito. Bagamat tayo ay hindi mga karapat-dapat. At upang tayo pagindapating marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang, atin munang alalahanin ang ating mga nagawang kasalanan at ihingi natin ang lahat ng mga ito ng kapatawaran mula sa Diyos na mapagmahal, mula sa Diyos na punong-puno ng awa at habag. Para sa mga saglit ng kahinaan ng aming pananalig, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Para sa aming pagiging sanhi ng pag-aalala at pangamba ng aming kapwa, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Para sa aming kapabayaang ipahayag sa bilang ng makapangyarihang tagapagligtas, at ang tagapagligtas na iyan ay ikaw, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarangal, sinasamba ka. Diyos sa rinang langit, amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan na sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo.
Ama naming makapangyarihan, lakas loob ka naming tinatawagan, sa ngalan mong Ama naming banal, sa kalooban namin ay panahanin mong lubos, ang iyong Espiritong sa amin kumukupkop, upang sa lupaing ipinangako, kami makapasok sa pamamagitan ni Jesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw ni iyon, si Elias ay sumapit sa Horeb na bundok ng Diyos. Pumasok siya sa isang yungib at doon nagpalipas ng gabi. Walang ano-ano'y nagsalita sa kanya ang Panginoon. Lumabas ka at tumayo sa ibabaw ng bundok sa harapan ko. Pagkasabi nito'y dumaan ang Panginoon at umihip ang napakalakas na hangin. Sumabog ang bundok at nagkadurog-durog ang mga bato sa lakas ng hangin. Ngunit wala sa hangin ang Panginoon. Nang tumigil ang hangin, ay lumindol. Ngunit wala sa lindol ang Panginoon. Pagkalipas ng lindol, ay kumidlat. Ngunit wala rin sa kidlat ang Panginoon. Pagkalipas ng kidlat, narinig niya ang isang banayad na tinig. Lumabas si Elias, tinakpan ng balabal ang kanyang mukha, at naghintay sa bunganga ng yungib. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Aking naririnig magmula sa poon ang sinasalita. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung mga agsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Ang pagtatapatan at pag-iibigay magdadaog palad. Ang kapayapaan at ang katwiray magsasamang ganap. Sa balat ng lupay, pawang maghahari yaong pagtatapat, at ang katarungan na may maghahari mula sa itaas. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupa ay bubungang mainam. Sa harapan niya, yaong maghahari, pawang katarungan. Magiging payapat, susunod ang madla sa kanyang daan. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, saksi ko si Kristo na katotohanan ang sinasabi ko. Hindi ako nagsisinungaling. Saksi ko rin ang Espiritu Santo na malinis ang aking budhi sa sasabihin kong ito sa inyo. Matindi ang aking kalungkutan at di mapawi ang pagdaramdam ng aking puso tungkol sa aking mga kalahi at mga kababayan. Ano pat, mamatamisin kung ako'y sumpain at mawalay kay Kristo alang-alang sa kanila. Sila'y mga Israelita tinuturing ng Diyos na mga anak niya. Nakita nila ang maliwanag na tanda na nagpapakilalang siya'y kasama nila. Sa kanila, nakipagtipan ang Diyos. Sa kanila rin ibinigay ang kautusan, ang tunay na pagsamba at ang mga pangako. Sila'y nagmula sa mga patriarka at sa kanilang lahi nagmula ang Kristo nang siya'y maging tao, Diyos na kataas-taasan,
na pinupurihan magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, matapos pakainin ang mga tao, agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo, samantalang pinauuwi niya ang mga tao. Pagkaalis ng mga tao, umahon siya sa burol upang manalangin. Nag-iisa siyang inabot doon ng gabi. Samantala, nasa laot na noon ang bangka at sinasalpok ng mga alon sapagkat pasalungat sa hangin. At nang madaling araw na'y sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kinilabutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Multo, sigaw nila. Ngunit agad siyang nagsalita at sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot. Si Jesus ito." At nagsalita si Pedro, "Panginoon, kung talagang kayo iyan, papariyanin ninyo ako sa ibabaw ng tubig." Sumagot siya, "Halika." Kaya't lumunsad si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig, palapit kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. "Sagipin ninyo ako, Panginoon," sigaw niya. Agad siyang inabot ni Jesus. "Napakaliit ng iyong pananalig," sabi niya kay Pedro. "Bakit ka nag-alinlangan?" Pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin at sinamba siya ng mga nasa bangka. "Tunay na kayo ang anak ng Diyos," sabi nila. Mga kapanalig, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kumusta kayo mga kapanalig? Muli, ang ating panalangin na sana kayo ay nasa maayos na kalagayan at that you are in the best of your health and condition and situation in life. Alam nyo, mga kapanalig, meron ako mga kakilala na mahilig manood ng mga horror movies. Yung mga nakakatakot na palabas. Tapos pagkatapos manood, ayaw mag-isa sa kwarto. Natatakot, mga kapanalig, no? Parang matapos manood ng horror movie, siguro nai-imagine nila yung kanilang pinapanood o pinanood, kaya naglalaro sa kanilang isipan, kaya sila nahihintakutan at ayaw mag-isa, ayaw doon sa dilim, ayaw nang walang kasama. Minsan, nasasabi natin na ang takot ay nasa isip lamang. Yan, mga kapanalig. No? At ang takot ay nasa isip lamang, lalo ng mga taong nakalilimot magdasal. Lalo ng mga taong nakalilimot
tumawag sa Diyos. Yan, mga kapanalig. At ito ay totoo sa ating buhay, hindi lamang kung ikaw ay manunood ng horror movie at pagkatapos ay mag-iisa. Totoo ito sa ating buhay araw-araw. Parang napakadami nating kinatatakutan. Minsan parang kauna-unawa kasi sa dami ng ating pinagdadaanan sa personal at maging sa pangkomunidad o pangpamilya na aspeto ay napakarami natin pinagdadaanan. Kaya minsan parang hindi natin maiwasan na tayo ay nababalot ng takot at pangamba. Nadig. No, at alam nyo sa ating ebanghelyo ngayon, mga kapanalig, nandirito tayo parang ipinapaunawa sa atin na katatapos lamang pakainin ng ating Panginoong Hesus ang napakaraming tao. At ito ay mula sa ebanghelyo ni San Mateo, the Matean version of this gospel account. At pagkatapos ay ikwinento sa atin na siya ay naglakad sa ibabaw ng dagat. No? Pero sa pagitan, mga kapanalig, sa pagitan ng kanyang pagpapakain ng maraming tao at sa kanyang paglakad sa ibabaw ng dagat, meron tayong hindi dapat kalimutan. Meron tayong napakahalaga na dapat nating mapansin. At ito ay yung pagkakataon ng ating Panginoong Hesus. Sabi sa ating ebanghelyo, ay umakyat sa burol at siya ay nanalangin. At inabot na siya doon, halos ng magdamag. Inabot na siya doon ng hating gabi. Nananahimik, nagdarasal, nakikipag-ugnayan sa Diyos. Bakit mahalaga ang tayo ay regular at palagi ang nakikipag-ugnayan sa Panginoong Diyos? Unang-una, mga kapanalig, kapag ating pinalalakas ang ating buhay panalangin, ay naihiwalay natin yung ating distorted way of looking at reality doon sa tamang pagtingin. Kasi alam nyo, kapag tayo ay punong-puno ng ating emosyon, halimbawa, kapag tayo nahihintakutan, minsan yung pagtingin natin sa realidad ay nadidistort. O hindi mo na makita kung ano yung dapat mong makita kasi nangingibabaw ang takot mo eh. O kaya, halimbawa, kapag ikaw ay galit na galit. Ayan, mga kapanalig. No? Galit na galit ka, makakagawa ka ng bagay na hindi mo lamang ikasasama, kundi ikasasama din ng iba. Kaya yung sabi ng iba, inhale, exhale. Inhale, exhale. Ayan, mga kapanalig. Sabi ng iba, hinga, buga. Hinga, buga. Ayan. Tapos babalik sa iyong kamalayan na hindi ka dapat magpadalos-dalos. Hindi ka dapat maging marahas. Hindi ka dapat pabigla-bigla. Ang iyong reaksyon ay hindi kinakailangang humantong sa ikasasakit mo, sa ikasasakit ng iba. Kaya mahalaga yung nananahimik, nagdarasal, nagninilay. Lalo na kapag punong-puno ka ng emosyon o ikaw ay natatakot, hingang malalim at tumawag sa Diyos. Manalangin, magdasal. Ayan, sapagkat pangalawa, mga kapanalig, ang Panginoong Diyos lamang, ang ating Panginoong Hesus, ang siyang may kakayahang tunay na palakasin ang ating loob. Ayan, mga kapanalig, kagaya sa ating napakinggan sa ating ebanghelyo, nung makita siyang naglalakad sa ibabaw ng dagat, distorted ang pagtingin ng mga alagad. Multo! It's a ghost! Ayan, mga kapanalig. Pero nung magpakilala ang ating Panginoon, ano yung kanyang bungad sa kanila?
Lakasan nyo ang loob nyo. Take courage. Tarsete. Ego eimi. Sabi sa Greek. Take courage. It is I. Me puvaiste. Don't be afraid. Huwag kayong matakot. Ego eimi. It is I. Ako ito. Nagpapakilala ang ating Panginoon doon sa mga nakalulan sa bangka. At alam nyo mga kapanalig, ganito rin sa araw-araw. Sa araw-araw, patuloy na nagpapakilala sa atin ng ating Panginoon. Pero kapag tayo ay nababalot ng takot, ng pangamba, at ng kung ano pang negatibong emosyon, madidistort ang pagkakataon na tunay natin siyang mas makilala ng mas malaliman. Kaya, mga kapanalig, napakahalaga na kapag tayo ay dumadaan sa pagsubok, punong-puno tayo ng negatibong emosyon at kung ano paman, manahimik, magdasal, humingang malalim, makipag-ugnayan sa Diyos. At mga kapanalig, pangatlo, alam nyo, nung ma-recognize ni Pedro ang ating Panginoon, na kung ikaw yan, Panginoon, hayaan mo nga pumarian ako. Yan ang sabi niya. Sabi ng Panginoon, halika. No? Come. At nagsimulang lumakad si Pedro sa ibabaw ng dagat. Alam nyo, mga kapanalig, sa ating Biblia, sa ating Bible, yung paglakad ay sumisimbolo sa klase at uri ng pamumuhay na mayroon tayo. Walking, peripateo sa Greek. Walking is a kind or a way of our very life. The kind of life that we are leading, the kind of life that we live out. Yan. When you walk, yan yung parang lifestyle mo. Parang yan ang simbolo. No? Yung klase ng iyong paglalakad sa araw-araw, yan ang klase ng buhay na isinasabuhay mo sa araw-araw. Because walking is the normal thing that we do during the day. At mahalagang pagnilayan natin, mga kapanalig, na titingnan kung anong klase at uri ng buhay ang meron tayo sa araw-araw. Kalakip ng mga negatibong pwede nating maramdaman. Kalakip or sa harap, maging ng takot na pwede nating madama. Anong klaseng buhay ang ating naipakikita? Kanino tayo tumatawag? Kanino tayo humihingi ng saklolo? Kanino tayo humihingi ng kaligtasan? Yan mga kapanalig, importante. Kanino natin ibinibigay ang ating seguridad? Sa yaman, sa lakas, sa sarili nating kakayahan, mga kapanalig, patuloy na nagpapakilala ang ating Panginoong Hesus sa araw-araw. Kaya kung patutuloyin natin siya sa uri at klase ng buhay na ating nilalakbay sa bawat araw, sa bawat minuto, sa bawat segundo ng ating buhay, makasisiguro tayo, mga kapanalig, na tunay, na maglalaho ang anumang takot at pangamba sa ating puso. At magagawa nga lamang natin ito kung patuloy nating palalalimin ang ating buhay panalangin. Pwede nating silipin ng kaunti yung ating unang pagbasa. Si Prophet Elijah, sabi nasa sa atin kanina, napakaganda, nandun siya sa Mount Horeb, tapos lumindol, kung ano-ano pa, lumakas ang hangin, pero wala doon ng Diyos. Saan niya naramdaman ang Diyos? Saan nagpadama at nagparamdam sa kanya ang Diyos? Doon sa munting tinig, in the tiny whispering voice
Ang Diyos makikilala hindi sa naglalakihang mga himala, mga kapanalig. Ang Diyos makikilala natin sa mga ordinaryong pangyayari sa ating buhay sa araw-araw. Siya sa bawat oras ng ating buhay ay laging nagnanais na tanggalin ang anumang takot na mayroon tayo sa ating puso upang tuluyan natin siyang makilala bilang ating tagapagligtas. Bilang pangwakas, mga kapanalig, sa araw na ito, ako po at ang aking dalawang kasamahan, nakasabay na ordinahan, sina Father Napoli at Father Dante, ay 17 taon na bilang mga pari. Sa awa at biyaya ng Diyos, mga kapanalig, 17 years as ordained priests. Yan po, kaming tatlo. At sa awa at biyaya ng Diyos, nandirito pa rin. Sa awa at biyaya ng Diyos, patuloy niyang ginagabayan sa buhay kung saan niya kami tinawag. Napakahalagang salik, mga kapanalig, napaka-importanting factor. Siguro kung bakit hanggang ngayon nandito pa kami, kung bakit hanggang ngayon nakakasustain pa. Sa kabila ng lahat ng mga pinagdaanan na, it's 17 years that is without, that are without, those are years that are not without struggles, but also filled with God's amazing grace and of His love that never fails. At siguro ang pwede lang masabing sikreto ay walang iba kundi ang buhay panalangin. Mga kapanalig, mapapari, maparelihiyoso, mapalaiko, iisa ang ating sikreto. Ang regular, ang palagian, ang makatotohanan na pakikipag-ugnayan sa Diyos na siyang nagtatanggal ng lahat ng ating takot at pangamba at patuloy na nagpapakilala sa atin maging sa pinakang ordinaryong sandali ng ating buhay sa maghapon. At sa misang ito, mga kapanalig, muli natin siyang kilanlin, muli natin siyang hayaan na tanggalin ang natitira pang takot sa ating mga puso. Ngayon ay ating ipahahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magmuli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. sa mga bagyo at kahirapan ng ating buhay, panatag tayong dumulog sa Panginoon para sa ating kaligtasan. Buong pananalig tayong manalangin at sa bawat panalangin ang ating itutugon, Panginoong Hesus, iligtas mo ang iyong bayan. Panginoong Hesus, iligtas mo ang iyong bayan. Nawa makatagpo ang simbahang katolika sa kaniyang Panginoon ng lakas at kasiyahan para mapaglabanan ang mga bagyo ng pag-uusig, pangiiwan at pagtatakwil.
Manalangin tayo. Panginoong Hesus, iligtas mo ang iyong bayan. Nawang Santo Papa Francisco at ating mga obispo ay patuloy na biyayaan ng liwanag at lakas na kailangan nila sa pamumuno sa simbahan sa mga panahong ito ng kalituhang moral at laganap na karahasan. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, iligtas mo ang iyong bayan. Nawang mga puwersang pangkapayapaan ng United Nations sa mga lugar ng kaguluhan ay magtagumpay laban sa kaharasan at may pagtanggol ang mga sibilyan. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, iligtas mo ang iyong bayan. Nawang mga pamilyang di nagkakaunawaan ay magkasundo na rin at mamuhay sa pagtutulungan at pagmamahalan. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, iligtas mo ang iyong bayan. Nawa pagtuunan nating lahat ang kadakilaan at kabaitan ng Panginoon at hindi ang ating mga problema. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, iligtas mo ang iyong bayan. Tahimik nating ipanalangin ang ating mga sariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, iligtas mo ang iyong bayan. Para sa lahat ng iba pa nating ipinagdarasal at inihihingi sa atin ng dasal, kalakip ng lahat ng kahilingang laan sa misang ito, ng mga intensyones na nabanggit na, at gayon din ang inihihingi sa atin ng dasal ng ibang mga tao, at gayon din ang lahat ng ating ipinahahayag sa ating online platform. Ating pag-isahin at itaas nating lahat sa Panginoon. Panginoong Hesus, iligtas mo ang iyong bayan. Panginoong Hesus, bukal ng lahat ng tapang at kaligtasan, tulungan mo kaming harapin ang mga hamon ng buhay ng buo ang loob at pananalig na ikaw ay kapanig namin habang magtamo kami ng kapayapaan at lumalim ang aming buhay, panalangin at pakikipag-ugnayan sa iyo, kung saan nabubuhay at naghahari ka magpasawalang hanggan. Amen. Pag-ibig mo ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahambing sa iyo. Lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ang tanging ninanais ko ay matamo lamang ang pag-ibig mo. Lahat ay Diyos, O Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Manalangin kayo mga kapanalig upang ang paghahain nating ito ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang mga alay ng iyong sambayanan
ang ipinagmamagandang loob mong ibigay sa amin upang maihain ay siya nawang gumanap ng iyong ginagawang upang kami tubusin sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan. Ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw, gayon din ng tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayoy pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos na luwalhati ang langit at lupa. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. Hosana. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon.
buhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francesco na aming Papa at ni Onesto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na silang mga ipinagdarasal namin sa misang ito, ang lahat ng mga kahilingang laan sa misang ito at gayon din ang mga nauna ng mga mahal namin sa buhay, kakilala at lahat ng mga inihihingi sa amin ng dasal at gayon din ang lahat ng iba pang mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang Birhen ng Katotohanan, ang Reynang Lingkod ng Sangkalikasan. Kaisa ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso na aming tagapagtanggol at aming patron sa mapayapa at masayang kamatayan. Kaisa ng mga apostol, kaisa ni na San Francisco at Santa Clara, San Antonio de Padua, San Pedro Bautista, at kaisa ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Bilang isang pamilya ng Diyos na patuloy niyang inaakay sa mas malalim na ugnayan sa Kanya na may kakayahang tanggalin ang bawat takot na ating nadarama, dumalangin tayo ngayon sa panalangin itinuro sa atin ng ating Panginoong Hesus. Para ng sa langit, agyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami. Papatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama,
pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan at sa lahat ng bagay na naghihiwalay sa amin sa iyo, O Panginoon naming Diyos. Naghihiwalay din sa amin sa isa't isa bilang magkakapatid at sumisira din ang aming ugnayan sa sangkalikasan na sa amin iyong ipinagkatiwala, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat sa iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang shalom, ang kapayapaan ng ating Panginoong Jesucristo ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ngayon ng tanda ng kapayapaan sa isa't isa. Shalom, shalom. Peace be with you. Kapayapaan. Kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng mundo. Ipagkaloob po ninyo sa amin ang Mga kapatid, narito ang ating Panginoong Hesu Kristo, ang siyang naparito upang tayo ay kanyang ibalik sa atin dangal at dignidad bilang mga anak ng Diyos. Ang patuloy na humahamon sa atin na palalimin natin ang ating ugnayan sa Kanya, palalimin natin ang ating buhay panalangin upang maharap natin ang ating pang-araw-araw na buhay na walang takot at pangamba. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa mahal na Birhen ng Soledad de Portabaga. O Birhen ng Soledad ng Portabaga, Reyna ng Cavite at ilaw ng Pilipinas, masdan mo po kaming namiminto sa banal niyong harapan. Buong kababaang loob naming iniluluhog sa iyo na ipag-adya mo po kami sa kasalukuyang kalamidad na nananalasa sa aming bayan. Lingapin mo po ang mga anak mong nasa gitna ng mga pagsubok ng buhay. Patuloy mo po kaming ilapit sa iyong mahal na anak
na mapasa amin ang mga biyaya at pagpapalang kailangan namin, gayon din ang mga mahal namin. Mahal naming Ina, ilayo mo po kami sa lahat ng masama at kapahamakan. Mapasa amin nawa ang kapayapaan at kabanalan ng buhay. Gawin mo po kaming tapat na alagad ng anak mong mahal at mga masigasig na tagapagpahayag ng kanyang kaharian, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang namin sa piging na banal ay magdulot nawa sa amin ng kaligtasan at magtanghal sa amin sa luningning ng iyong katapatan sa pamamagitan ni Jesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapanalig, huwag nating kalilimutan na ang ating Panginoon patuloy na nating nai-encounter sa araw-araw. Minsan ang ating takot ang humahadlang, pero siya din ang magtatanggal ng takot. Pero yon ay kung patuloy nating palalalimin ang ating buhay panalangin. Amen? Ngayon mga kapanalig ay ibibigay natin ang final blessing. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. Magsiyuko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Naway pagpalain kayong lagi at ingatan ng Panginoon. Amen. Naway ipakita niya sa inyo ang kaningningan ng kanyang mukha at kayo'y kanyang laging kahabagan. Amen. Naway kayo'y kanyang ingatan, tanggalin ang takot at pangamba, Amen. at ipagkaloob sa inyo ang kanyang kapayapaan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang lahat ng inyong mga mahal sa buhay ng mapagmahal na Diyos sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayo at patuloy na patuloyin ang ating Panginoon sa ating mga buhay. Salamat sa Diyos. Ayun at ipahayag kanyang pagkalinga at habag, isa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Isa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Mga kapanalig.
luwalhati ka na